Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Tumaas ng isang pwesto ang ranking ng Gilas Pilipinas sa pinakahuling FIBA Men's World Ranking pagkatapos ang kanilang dalawang panalo sa 2025 Asia Cup Qualifiers. Ang Filipino Cagers at Korea, ang tanging dalawang bansa sa Asia ang tumaas ang ranking kung saan ang Pilipinas ay nasa ika-37 pwesto na sa buong mundo habang ang Korea ay nasa ika-50 pwesto. Ayon kay Head Coach Tim Cone, maliit na hakbang lamang ang panalo nila sa Hong Kong at Chinese Taipei at ang gusto ng Barangay Ginebra Mentor ay gumawa ng malakas na ingay sa Olympic Qualifying Tournament itong darating na Hulyo. Susunod na mga kalaban ng Gilas ay ang Latvia at Georgia na nasa ika-6 at ika-20 pwesto sa rankings ayon sa pagkakasunod. Ibinahagi ni Cone na bilang paghahanda sa Hulyo, magkakaroon sila ng friendly match sa ilang mga koponan mula sa Europa. Sinabi ni Cone na may imbitasyon silang makalaban ang Lithuania, Slovenia at Czech Republic, subalit sa ngayon ay pinagtutuunan ng pansin ng kanyang mga bataan ang kani-kanilang koponan at liga. Inaasahan na magsasama-sama muli ang mga miyembro ng Gilas sa huling bahagi ng Hunyo para sa kanilang paghahanda sa Olympic Qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na ipagpatuloy ni Pinoy pole vaulter AJ Obiana ang kanyang momentum mula sa 2 gintong medalyang pagtatapos kamakailan kung saan hindi siya nakatapak ng entablado sa 2024 World Athletics Indoor Championships na ginanap sa Glasgow, Scotland. Nagtapos lamang ang 28 anyos na si Obiana sa ika-9 na pwesto mula sa 11 kalahok kung saan nalundag lamang niya ang 5.65 meters. Kinailangan ni Obiana ng 2 pagtatangka para malagpasan ang 5.65 meters bago niya hindi nalagpasan ang 5.85 meters at 5.9 meters. Kakagaling lamang ng world number 2 pole vaulter sa 2 matagumpay na kampanya sa pagkatapos kunin ang gintong medalya sa Memorial Josip Gasparak Tournament sa Croatia at ang ISTAF Indoor Tournament sa Berlin kung saan nakapagtala siya ng panibagong national at Asian record sa indoor pole vault event. Samantala, ang world number 1 na si Armand Duplantis ng Sweden ang umangkin ng gintong medalya pagkatapos malundag ang 6.05 meters. Sinubukan niyang basagin ang kanyang sariling record na 6.23 meters, subalit hindi niya nalagpasan ang 6.24 meter mark. Nagtapos naman sa ikalawang pwesto si American Sam Kendricks sa nalundag nitong 5.9 meters habang nakuha ni Emmanuel Caralis ng Greece ang bronze medal sa nalundag nitong 5.85 meters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakita kaagad ng galing sina Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio at 2-time Southeast Asian Games gold medal winner Rohen Ladon sa pagsisimula ng kanilang kampanya para makapasok sa Paris Olympics sa World Qualifications Tournament sa Busto Arsizio, Italy. Mabilis na dinispatcha ni Petesio si Andela Brankovic ng Serbia sa Women's 75 kg division para umabante sa second round ng kompetisyon. Susunod na mga kalaban ng katutubong Davao del Sur ay ang kapwa Tokyo Olympian na si Maria Claudia Nechita ng Romania.
Nanalo din sila doon kay Emilio Serra Federico ng Italy sa score na 4-1 sa kanilang bakbakan sa men's 51 kg category at haharapin si 2022 Mediterranean Games silver medalist Said Mortahi ng Morocco sa susunod na round. Samantala, bigo si Raiza Paswit na makapasok sa second round ng women's 60 kilograms matapos ang 0-5 pagkatalo kay Venezuelan fighter Crisandi Rios. Si Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Felix Marshall pa lamang ang nakakuha ng tiket sa Olympics sa hanay ng mga Pinoy boxers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.